Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Mga awit ng pananagumpay. Amen. Pinagtagumpay ba tayo ng Diyos? Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga awit ng mga pananagumpay, ang mga pagsigaw ng biyaya ng Diyos. Amen. Kapag hindi tayo makasigaw ng papuri sa Panginoon kung hindi tayo nakatamo, kung hindi tayo nakasumpong ng biyaya sa Diyos. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa kagandahang loob ng Panginoon, narito tayo na pinatahak ang daan na kung saan ginawa ng Diyos o inihanda ng Diyos para sa kanyang mga lingkod. Amen? Gaya ng mga pagtuturo noon, there is the way of salvation. May daan patungo sa kaligtasan. At ang daan na patungo sa kaligtasan ay inihanda ng Panginoon sa lahat ng mga magsisampalataya at sa lahat ng mga susunod sa Kanya. Amen? At ang daan ng kaligtasan na ito ay inaari na natin sa ating sarili na kinamtanan natin. Amen ba? Inaari natin sa ating sarili na kinamtanan natin. Kasi kung hindi, wala kang ganang magpuri. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen ba? Hindi ka makakasigaw ng pagluwalhati sa Diyos kung hindi mo na naramdaman sa iyong sarili na inililigtas ka na ng Diyos. Amen ba? Hindi yata kayo kumbinsido. Ephesians 2:8. Tingnan natin, sa pamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. Sapagat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Lahat ng ito ay pinangyayari ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa mga nag-ukol ng kanilang sarili sa pagtitiwala sa Diyos. Amen? Pinagkatiwala natin lahat sa Panginoon, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Amen? Ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. So by faith, we are saved. Amen? Ginawa mo na, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Sino dito ang hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos? Hindi ka pa pinupuspos ng Espiritu kung hindi mo nagaganap ang kalooban ng Diyos. Sapagat sa pamagitan ng Espiritu, ito ang pumapatnubay sa atin upang maganap natin ang kalooban ng Diyos. So kung nagaganap natin ang kaloob ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon, at tayo nananatili sa pananampalataya, ang kaligtasan ay sa atin na. Amen? Kaliban na lamang kung may plano kang umalis. Amen? Sabi ng Biblia sa mga mahuhulog mula sa kamay ng Diyos ay isang ano bang pagkakabanggit doon? Isang pangyayaring hindi mo na nasain. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos sa buhay. Amen? Hebrew chapter 10 verse 35 hanggang 38. Mababasa natin yan. So wag na nating nasain mawala sa kamay ng Diyos sa buhay. Ang kalooban ng Diyos na ginagawa natin ay para din naman sa atin. Para sa ating kaligtasan. Ito ay ginawa na ng Panginoon at kung tayo magpapatuloy, amen, ang assurance natin doon sa kaligtasan ay binigay ng Diyos. Doon tayo patungo. Amen? Doon tayo patungo. At ito ang kakamtin natin. Kaya sa pamagitan ng panukala ng Diyos, ang kalooban ng Diyos patungkol sa kanyang iglesia, tayo ay magsisipagtagumpay. Matthew 16:18. Amen? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against thee. Amen? Kahit na ang Hades, kahit na ang kaharian ng Diablo, amen, ay hindi mananaig sa kanyang iglesia. Kaya pagsikapan nating manatili sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Amen?
Sapagkat kung sinisikap natin na manatili sa iglesia ng ating Panginoong Kristo, tayo ay magsisipagtagumpay. Amen? Kahit na anuman ang sungin natin, anuman ang pagdaanan natin, tayo ay magtatagumpay. Ipinanukala niya ng ating Panginoon Kristo. Amen? Yan naman ang gusto natin. Maabot natin ang tagumpay ayon sa biyaya ng ating Panginoon at ayon sa panukalang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ng sino mang magtatagumpay ay aariin niyang magiging anak at siya ay magiging kanilang Diyos. Amen. Pastor, may pagtuturo kami rito, pag-aaral kami rito. Darating ang araw, o kahit ngayon, baka sinisimulan na. Hindi na mahalaga ang iglesia. Hindi na mahalaga ang pangalan ng iglesia. Sapagkat tayo ay dinadala ng Diyos dinadala ng ating Panginoong Kristo sa pagtawag ng Diyos. At ang pagtawag ng Diyos ay sa pagiging bayan. Amen? Hindi tumawag ang Diyos ng iglesia. Kung tinawag niya si Abraham, itinalaga niya agad upang maging malaking bansa, upang maging bayan. Amen? Kaya itong iglesyang itinangi sa panahon na ito ay nasa transition upang maging bayan. Na kung saan tayo ay nire-reconcile ng ating Panginoong Kristo upang nire-reconcile ng ating Panginoong Kristo sa Diyos upang tawagin niya sa kanyang pangalan. At ang tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan ay pagtatagumpayin niya upang maging bayan. Abraham, tinawag niya si Abraham at nagkaroon ng Isaac at nagkaroon ng Jacob. At doon nagsimula ang Israel, tinawag niyang maging bayan. Amen. Kaya ang iglesia ng Panginoon, sa pangunawang dinala niya sa atin, hindi tayo nagkamali. Amen. Hindi tayo naligaw sa pagtuturo ng banal na kasulatan o sa pagsasaliksik sa banal na kasulatan nung sabihin natin inihahanda tayo ng Diyos na maging bayan. Amen? Marami ito sa mga patunay sa Biblia. Tinawag niya si Jacob na naging Israel hanggang sa maging matibay na bayan at sila ang nilingaw ng Diyos. Amen? 1 Peter chapter 2 verse 9, for ye are a chosen generation, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Amen? Hindi Israel yun. Hindi Israel yun. Sapagkat ayon din naman sa panakawala sa Romans chapter 9, amen, na siya ay tatawag ng bayan na hindi niya dating iniibig. Amen. At sila ay magiging Diyos nila, ang Diyos. At sila ay tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Ito ay mga pag-harmonize ng mga bagay na ipinahayag ng Espiritu sa mga propeta, sa mga apostol, at ipinapahayag din naman ng Diyos sa atin. Amen? Hindi natin pinangit-ani lang ito na kwento. Hindi. Ito ay mga bagay na ipinahayag sa banal na kasulatan upang saliksikin natin at pag-aralin natin. Amen. At sampalatayanan natin. Mamaya, mapapakinggan natin sa Espiritu. May pahayag din ang Espiritu ng Diyos sa iglesia nito kung saan papunta. Yan siya magaling. Mga pagpapahayag ng Espiritu patungkol sa iglesia, pagpapahayag ng Espiritu kung paanong ginagabayan ng Espiritu ang kabuuan ng iglesia upang ito ay tumahak sa daan na ginawa ng Diyos para sa iglesia ito at hanggang tamuhin ng iglesia ito ang pananagumpay. Amen? Kaya kung tayo ay hindi, kung mayroon kayong napatunayan sa inyong sarili at sa iglesia ito, pagsikapan nating manatili. Amen? 2 Timothy chapter 2 and 14.
Tingnan natin kung tama. Yung ang first Timothy siguro. O 4:16. Wala. Hindi ko. Na manatili ka, sabi niya doon, sa mga bagay na napag-aralan mo, lalo na kung mayroon kang patunay sa mga bagay na ito. Kung kanino mo nakatutunan at kung kanino mo napatunayan. Manatili ka, sabi niya doon. Kaya ang gusto kong sabihin, na kung napatunayan mo na sa iglesia ito, kumikilos ang Espiritu ng Panginoon. Kumbinsido ka na sa iyong sarili at ang iyong pananampalataya ay matibay. Amen. 3:14. First Timothy daw. First Timothy nga daw ito. Yung isa, 2 Timothy. 4:16. Muna. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay sa pagkagawa ng iyong sarili. Ililigtas mo ang iyong sarili, pati na makikinig. Yung isa, brother. 2 Timothy chapter 3. verse 14. Ayun, tinapos lang isa mo na. Dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaronan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo tutuhan. Amen? Kung napatunayan mo na sa iglesia nito, kumikilos ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Manatili ka. Sapagkat sa iyong pananatili, yung verse 16 kanila, ay hindi lamang yung sarili ang nakapanagumpay mo. Amen? Pati yung iba ay pwede mong idamay sa kaligtasan na nasa sa'yo. May kaharin sila sapagkat malakas ka, matibay ka at napatunayan mo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. So, kung tayo ang biyayang ito na nasa harap natin ay pinagkaloob ng Diyos at managana tayo sa biyaya at biyaya. 1:16 nandyan, ito ang pakayag. Amen. Ang kaligtasan na ito, sapagat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Amen. Ang biyayang ito ay sa araw-araw natatanggap natin. Ang biyayang ito ay ang gawa ng Diyos. Ang biyayang ito ay ang siyang salita ng Diyos. Ang biyayang ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa bawat isa sa atin. Biyaya, sa bawat araw nararamdaman natin ito. Kumikilos ito sa atin. Amen? Nasa atin ang pagkukulang kung hindi natin makita ang biyayang ito. Dahil kung nananahan tayo sa kapuspusan ng Espiritu Santo, ay masusumpungan natin ang biyayang ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Ang biyayang ito ay sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng kanyang kalooban, sa pamagitan ng kanyang panukala. Habakkuk chapter 2 verse 14. 2:14. Sapagkat ang lupa ay mapupuno. Propesya, mangyayari sa hinaharap. Ang lupa ay mapupuno ng ng kaalaman, ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat. Ba't ang dagat ba hindi tubig? Yung karagatan kasi, ano yan, di ba? Malalim. Tinakpa ng tubig ang buong karagatan. So, ano ibig sabihin nito? Mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong sanlibutan. Amen. Napuno na ba tayo ng kaalaman patungkol sa kaluwalhatian ng Panginoon?
Amen? Naunawaan nyo na ba ang kaluwalhatian ng Panginoon? The glory of Christ. Amen? And the glory of God. Ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo at ang kaluwalhatian ng Panginoon. Napag-unawa na ba natin ang kalaman na ito? Amen? Napuspos na ba tayo ng mga karunungan na ito? Dahil kung naunawaan natin ang lahat ng ito, ito rin naman ang panukalang pinagkaloob sa atin. Colossians chapter 2 verse 10. At sa Kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Pinupuspos tayo ng kaalaman patungkol sa ating Panginoong Kristo. Pinupuspos tayo ng lahat ng mga bagay. At kung nasa atin ang kapuspusan ng lahat ng mga bagay na ito, nasa atin ang pag-asa. Kapuspusan ng pag-asa. Romans 15:13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa at ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Kung napuspos na tayo ng kaalaman ng ito patungkol sa kaluwalhatian ng Panginoon, magtataglay tayo ng isang matibay na pag-asa patungkol sa ating pananampalataya. Amen. Mapag-unawa natin lahat ng mga bagay na ito. Ang kapuspusan patungkol sa Panginoon, ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay magiging kapuspusan sa atin ng pag-asa sa ating pananampalataya. Colossians chapter 1 verse 9. Dahil dito ay kami naman mula ng araw namin marinig ito ay hindi kami nagsitigil sa panalangin ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman. Amen. Puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Amen. Binasa ko ito nung mga nakaraang pagtuturo. Amen. Alala nyo kailan ko binasa ito? Ha? Hindi. Nung may celebration tayo dito. Ulitin ko, dahil dito kami naman mula ng araw na marinig ito ay hindi kami nagsitigil sa pananalangin at ang paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman. Amen. Ng kanyang kalooban. Okay? Ayon sa kalooban ng Diyos, maunawaan natin sa buong karunungan at pagkaunawa. Amen. Buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Ayon sa Espiritu. Amen. Ayon sa Espiritu. Tuloy natin. 10, verse 10. Upang kayo magsilakan ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Amen. Maabot ba natin ang kaalaman ng Diyos? Sabi ng Biblia, ang karunungan, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Malayong agwat ng kaisipan ng tao at ng kaisipan ng Diyos. Pero ang sabi rito, maaabot ba natin ang kaalaman ng Diyos? Pwede ba? Alangan kayo yung nabasa natin kanina. At mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon. Bawat isa. Pwede.
Amen. Sapagkat sabi ng 2:14 ng 1 Corinthians, we have the mind of Christ. Amen. Hindi natin maabot ang karunungan ng Diyos, kaalaman ng Diyos. Ngunit sa pamagitan ni Kristo. Amen. 2:14 ng 1 Corinthians. Na 16. Ayan. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Natagpuan nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. We have the mind of Christ. Kung nasa atin ang pag-iisip na gaya ng sa ating Panginoong Kristo, maabot natin ang karunungan ng Diyos. Maunawaan natin. Little by little. Amen. Biyaya sa biyaya. Maabot natin. Huwag lang tayong magmadali. Huwag lang tayong magmadali. Huwag lang, sabi ko pa sustento, huwag ka lang magmadali. Bibigay din ng Diyos yan, little by little, ayon sa kapanahunan ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang karunungan. Maging ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay pinahayag ng Diyos sa kanyang mga lingkod, little by little, ayon sa kapanahunan, ibinigay niya ang biyaya ng Ebanghelyo sa kalagitnaan. Amen. Kunin natin, Colossians 1:10. Okay, kaalaman ng Diyos at sa paggawa ng mabuti. 11. Yan tayo tinuruan upang kung tayo ay tatag na bayan ng Diyos, biyasa ka na sa paggawa ng mabuti, biyasa ka na sa kagandang loob, biyasa ka na sa katuwiran ng Diyos, biyasa ka na sa katuwiran ng Diyos. Na kayo ay palakasin ng buong kapangyarihan na ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinod na may galak. 12. Na nagpapasalamat sa Ama at nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. 13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. 14. Okay, na siyang kinaroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating kasalanan. 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Okay. Colossus. Ito yung sinasabi dito. Nasa pamamagitan niya tayong lahat ay nagsitanggap ng kapuspusan. Amen. Kanino? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil yung John chapter 1 verse 16, nagsitanggap tayo ng kapuspusan sa pamamagitan niya, it is Christ. John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. John 1:14. At ang Verbo ay nagkatawang tao at nanahan sa kalagitnaan natin. Yun ay si Kristo. John chapter 1:14. At ng 16, ito na, ang kapuspusan na tinanggap natin mula sa Kanya. Amen. At sa biyaya, at biyaya sa biyaya. Ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Na lumago tayo sa kaalaman patungkol sa Kanya at hanggang sa mapuno tayo ng biyaya sa ating kalagitnaan. Ephesians chapter 3 verse 19. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayad ng kaalaman upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Sa buong kapuspusan ng Diyos. Kita nyo? Ang makilala ang pag-ibig ni Kristo. Amen. Ang makilala si Kristo na di masayad ng kaalaman. Ibig sabihin, hindi lang kaalaman patungkol sa tao. Amen. Nagsabi si Apostol Pablo ng isang bagay. Mayroon siyang nakikilalang tao sa kanya, ayon sa laman. Ngunit hindi ko na siya nakikilalang gayon
ngayon. Sino yung tinutukoy niya? Amen. Nakilala niya bilang tao si Kristo. Ngunit nung lumago ang kaalaman patungkol sa Kanya ay hindi na niya nakikilalang gayon bilang tao. Nakilala na niya si Kristo bilang Diyos na nangusap sa Kanya. Saan nakasulat yun po sa Espiritu? Sa Apostol Pablo nagpahayag yun, ano Corinthians? May taong nakilala siya, pero hindi niya nakikilala gayon na sa kalagayang tao. Nakilala na niya ang Kristo bilang nasa Espiritu. At siya na ay nasa kalagayan Diyos sa panahon na yun. Alaman, upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. 20. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubang sagana sa higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin. 21. Ay sumakanya nawa ang kalwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman siya nawa. Amen. Manahan nawa sa atin ang kapuspusan ng kaalaman at pagkakilala sa pag-ibig ni Kristo. Amen. 19, balikan natin. Napakaganda. Amen. Managana sa atin nawa ang kapuspusan na makilala ang pag-ibig ni Kristo. Amen. Upang kayo makapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Amen. Kung nakilala natin si Kristo ayon sa Kanyang pag-ibig, nung siya ay nasa kalagayang tao, hanggang sa biyaya, kung mananahan tayo sa kapuspusan ng Espiritu, ay mapag-uunawa natin hanggang maunawa natin ang buong kapuspusan ng Diyos. Amen? Kasi kami nung mga bata kami, shortcut kami. Sabi, alam namin agad, Jesus Christ is the one true God. Hindi namin napag-unawa noong mga unang panahon na si Kristo ay tao na nag-alay ng kanyang sarili dahil sa pag-ibig. Alam namin agad si Jesus Christ ay Diyos. Amen. Pero ang kaalaman dapat pala na maunawaan natin mula sa una, si Kristo na nanahan sa kalagitnaan natin ay taong nag-alay ng kanyang pag-ibig para sa lahat. At siya ang biyaya ng Diyos. Hanggang sa lumago ang kaalaman at mapag-alaman natin ang buong kapuspusan ng Diyos. Nanong siya ay bumalik sa kanyang kalagayan. Siya ay nanahan at siya na yung kumikilos sa lahat at sa lahat. Amen. Ephesians chapter 4 verse 11. 8 ka na 8. Okay, 9. Hanapin natin. 10. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Ito ang kapuspusan ng kaalaman patungkol sa ating Panginoon. Amen. At ang kapuspusan ng kaalaman sa ating Panginoon ang siyang nakapanukalang dumating sa bawat isa sa atin upang ang katuwiran ng Diyos ay mahayag sa sanlibutan
at makilala ng lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? 1 Corinthians 4:6, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa mukha ng ating Panginoon Jesu Cristo. Amen? 4:6 ang 1 Corinthians. 2 Corinthians pala. 4:6. Ayan. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magdiningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagdiningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Saan mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa mukha ni Yesu Cristo. The knowledge of Christ is the glory of God. Amen? Managana tayo sa kaalaman patungkol sa ating Panginoon Yesu Cristo hanggang sa maabot natin ang kapuspusan ng Diyos. Amen? At magagawa natin ito pagningasin natin lagi ang kapuspusan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Na pinagkaloob din naman niya sa buhay. Kaya tayo ba magsipin natin? Amen. Tayo magbukol ng panalangin sa Panginoon. Dalhin natin ating sarili bilang isang handog sa Kanya. Gawin natin ito upang lingapin tayo ng Panginoon. So God is very solid. Yes, Lord. Tumutulog sa iyo. Lingapin mo kami, Panginoon. Panahanin mo sa amin at panaganahin mo sa amin, O Diyos, ang kaalaman patungkol sa iyo. Patungkol sa Espiritu. Ano kung saan umanan sa amin ang kapuspusan na nagmumula sa iyo. Ang biyaya sa biyaya ay darating hanggang sa ipagkaloob mo ang lubos na kaunawaan at kaalaman sapagkat gaya ng iyong sinabi na pagpupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian mo ang bawat isa gaya ng dagat sa tubig o ng tubig sa dagat. Kaya o Diyos, narito kami na nakatamo ng biyaya mula sa iyong harapan. Na patuloy kaming naghahangad na makita namin ang iyong kaluwalhatian sa mga pagpapahayag mula sa iyong banal na kasulatan, mula sa iyong mga salita. Sapagkat habang aming sinasaliksik ang mga kasulatang ito, ay biyaya sa biyaya ang aming napag-uunawa. Higit pa sa karunungan at kaalaman nang sa dati ang dumarating sa amin, sapagkat napupuno kami ng kaluwalhatian na iyong ipinahayag ayon sa iyong kagandahang loob at ayon sa iyong biyaya. Kaya sa pamamagitan nito, Panginoon,
nagpapasalamat sa patuloy na pangunguna mo sa amin sa iglesia nito. Na pangunguna mo sa amin, Panginoon, upang kami ng Diyos ay patuloy na gabayan ng Espiritu Santo at may pahayag sa amin, Panginoon, ang kayamanan ng iyong biyaya na sa amin ay dumating hanggang sa ngayon, O Diyos, ay taglay namin sapagkat hindi namin ito itinakwil, hindi namin ito binitawan, sapagkat nakita namin kung kanino namin natutunan ang lahat ng ito. Pero natilihan namin sapagkat alam namin na ito ang totoo, ang pagkaunawa na ikaw ay isang Diyos. There is none like you. There is none beside you. At wala rin ang sino man, Panginoon, na nauna sa iyo. At wala rin ang sino man magiging Diyos pagkatapos ito. Sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos. At ikaw ang nagpapukala ng lahat ng mga bagay na ito. At ang biyayang dumating sa amin ay isang kayamanan na kung aming tataglayin, ito, Diyos, ang magdadala sa katiwasayan, sa kapayapaan at kapanatagan at sa pagtatagumpay sa kaligtasan, Panginoon, na itinakda mo para sa iyong mga lingkod. Sapagkat nanahan sa amin ang buong pag-asa sa aming pananampalataya ng iyong pagpapahayag sa amin ng iyong mga salita. Kaya Panginoong Sus, napasalamat mo kami sa kabutihan mo na patuloy mo kaming kinakalina sa iglesia nito, na pinagtatagumpay mo kami at patuloy mo ang pinapadama sa amin ay iyong Santong Espiritu at kapuspusan ng iyong presensya na sa amin, Panginoon, ay laging nagpapagalaw, nagpapatibay, nagpapalakas at sa amin, Panginoon, ay nagdadala ng tuwa at saya upang kami ay magsipagpatuloy sa paglilingkod na aming ginagawa. Diyos ka sa amin, tanggapin mo kami, Panginoon, na iyong mga lingkod at iyong mga salamat po sa pagkatalagang ito sa amin ng iyong mga salita at paano namin maunawaan at manaman sapagkat napakadakila ng iyong kalooban at napakadakila ng iyong mga salita. Hindi ito nakatakdang maunawaan ng tao sa mga hindi sumasampalataya. Ngunit dahil sa iyong biyaya, sa pagtawag mo sa amin, kami ay nakaunawa at nakasumpong ng biyaya sa iyo. Salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong pagandang po. Kaya kami ay nananatili dahil sa pagpapalakas sa amin ng iyong Espiritu Santo at sa pagpapatibay sa amin ng iyong mga salita at sa pagpupuspus mo sa amin ng mga kalaman at ng mga karunungan nito. Dahil itibay kami at nawa humantong kami sa kasakdalan at sa pagkakaisa ng aming pananampalataya. Purihin ka, O Diyos, isang kalakasan sa amin, maunawaan, biyaya, kagalakan sa amin, Panginoon, na patuloy mo kaming ginagabayan ng iyong presensya. At ito, O Diyos, patuloy kami nagtatagubilin ang aming mga sarili dahil pinagkakatiwala namin, O Diyos, ang lahat ng babae sa iyong biyaya. Ito
ang aming mga dalangin. Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus.